Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT na huwag maniwala sa mga anonymous caller na nananakot ng SIM card suspension. Ito isang bagong modus para makakuha ng personal information at account ng isang tao. Si Margot Gonzalez sa report. Isnabi ng mga kahina-hinalang tawag. Yan ang payo ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko para maiwasan na maloko ng mga peking empleyado ng Department of Information and Communications Technology o DICT. May bagong modus o style nga raw kasi ngayon ng mga scammer para makakuha ng personal information o account mula sa isang tao. Magpapanggap itong DICT employee at tatakutin ka na masususpinde ang iyong SIM card dahil nasangkot daw ito sa kung anong uri ng kriminalidad o paglabag. Sasabihin itong naiparehistro mo ang ganitong numero pero magtataka ang biktima dahil hindi naman iyon ang cellphone number niya. Ang isang biktima na-record ang pang-scam at pananakot sa kanya ng isang caller na nagpakilalang siya si Mickey Garcia mula sa DICT. That's the reason kung bakit nyo isuspend forever, ganon? Yes po, kasi nag-violate po to sa Communication Act at marami na rin po kasi itong nabiktima. O tapos, anong At gagawin marami na ko? rin po nag-complaints. Anong department? DI, ano to? DI? DICT po, Department of Information and Communications Technology po. Hindi ko naman number yan. Ipapakonfirm ng scammer sa biktima ang totoo niyang numero. Pagkatapos, magbibigay ito ng link sa biktima kung saan kailangan daw niya itong i-access para hindi masuspend ang kanyang SIM card. Sa oras na kumagat ang biktima sa patibong, ay makukuha na ng scammer ang personal information o account ng biktima. You know that if you say your number, kino-confirm niyo yung number mo, you are being recorded, di ba? So that is one. The second stage is that there's a link that you have to click and then they will suggest may papadala akong code sa'yo para mawala ka rito sa list na to, para compliant ka na. Not knowing that it is an OTP to account takeover. Kaya babala ng DICT, huwag papaloko sa bagong modus, lalo pat di raw gawain ng DICT ang tumawag sa mga subscriber ng mga telcos. Sa ngayon raw ay marami nang tumatawag at nagre-report ang ganitong uri ng panloloko. Wala akong katotohanan na DICT ay nag-a-announce at tumatawag ng personal sa ating mga personal na cellphones. At wala akong katotohanan na tayo or any government agency ay kumukuha ng personal information online. No? Kung kayo ho ay makakatanggap ng tawag o message nangingi ng personal information, nagpapakilala ng government agency, yan ho ay malamang na isang patibong or isang klaseng scam. Dinetrace na ng DICT kung kanina nakarehistro ang number na ginagamit ngayon para sa ganitong uri ng scam. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Margot Gonzalez, SMN9 News.